Emmanuel Vicencio, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po? Tanong ko po kung ang Islam ay nauna pa sa Katoliko. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Salamat po. Okay, nauna ba daw ang Islam? Hindi nauna ang Islam. Huli lang yan 600 AD lang yan. Ang Katoliko, 1st century. So, nahuli yung Islam, nauna ang Katoliko. Actually, maraming mga nakasulat sa Bible ang kinopya ng ng Quran. Bro JD, kung first time magpa-bless ng water and oil ni Father Darwin online, need ba na pagkatapos i-bless si Father, patakan ba ng exercise water yung bagong na-bless? Pwede ba na gamitin kung pang patak yung bagong gi-bless ni Father? Pwede ba yun? Pwede po. Pwede po yun, pwede po. Walang problema po Bro, yun. pasagutin mo si Bro Romer. Baka nandyan, baka. Okay, bro Romer? Okay bro, so sa Office of Exorcism, ginagawa namin, hindi na kami nag-iikot na maglalagay ng magwisik ng exorcism water. Bakit? Kasi yung mga tao, hindi talaga nila naintindihan kahit na merong katikisim. Kasi ang gusto nila na kahit na nawisik ka ng konti, gusto pa talaga nila na wisikan ng maraming holy water. Kasi ang nasa isip nila ay hindi epektibo kung hindi nalalagyan ng exorcism water. So anong practices namin ngayon, hindi na namin winiwisikan. Bakit? Kasi ang purpose noon, ang prayer ang nakakapag-bless, hindi yung exorcism water. Nasa sa iyo po kung wisikan po ninyo. Basta ang turo sa simbahan na ang prayer, na ang right sa prayer, ang nakakapag-bless. Maraming Katoliko ngayon na bumibili ng rosary tapos nilulublob lang sa holy water tapos hindi na pinapabless, hindi po yun pwede. So anong gagawin natin? So kapag nag-online blessing, basta see to it na yung intention mo sa pagpa-bless sa online is emergency, wala ka talagang access sa mga kaparian sa inyong lugar. Pero kapag meron naman kayo na malapitan na kuraparoko tapos sa online kayo, hindi po yun pwede kasi last option na po yun. Pwera lang kung nasa abroad ka na malayo talaga yung simbahan, no? Malayo yung simbahan katolika. So, sa online mo ipa-bless. Pero kapag talaga, meron talagang pura-paroko na mapapa-bless ninyo yung mga sacramentals ninyo, pumunta na kayo. Huwag na kayong maghintay sa online blessing ni Padre kasi ang dami talaga na gusto si Padre ang mag-bless kasi mas maano pa si Padre kasi iba, hindi po yan pwede. Magkakasala po kayo niyan. So, palagi po nating iisipin na yung kura-paroko natin kasi yan po talaga ang pinaka importante na hindi tayo malayo sa ating parokya. Kaya nga ini-empower namin kayo na pumunta talaga sa inyo at tapos sa inyong kura-paroko at tapos active kayo doon. Kasi yung lang namin purpose is to empower and catechize sa lahat ng mga nanunood. So yung mga blessings natin, kasi namimili tayo ng pare, hindi po yun din pwede. So kahit na yung nakita mo na pare, makasalanan for example, sa mata mo, so huwag niyong iwasan. Doon po kayo magpa-bless. Kasi hindi po yan pwede na mag-iwas-iwas kayo sa pare. Kasi kasalanan po yan, magkakaroon kayo ng kasalanan. So kahit na hindi nyo gusto, pare po yan. So
doon po kayo, punta po kayo sa inyong kura paroko. Tapos huwag ninyong anuhin na kapag ka hindi na-bless ng holy water ay hindi po yun epektibo. Yung prayer ang nakakapag-bless niyan. Ulitin ko yung prayer, hindi po yung holy water. So nasa sayo kung wisikan mo or hindi. Basta once na merong prayer ng simbahan, may prayer na ginamit ng pare, automatic bless. Huwag na kayong maghanap kung exercise ba or hindi. Yan ang palagi na naming tinuturo sa mga tao kasi kapag iniiwasan ng mga kaparian yung paggamit ng rite ng exorcism, ay nagtatampo kayo. Gusto ninyo yung exorcism, parehas lang po yung epekto niyan. Kasi kahit na hindi exorcism prayer ang ginamit ng pare, pare po yan, yung blessing is epektibo. Yung rite, magkaiba lang, no? Kasi ang rite ng exorcism ang ginagamit, tsaka yung ordinary blessing, pero parehas lang po yon. So, yan, huwag kayong mamili. Tapos huwag ninyo ipa-bless ulit kasi ay hindi naman exercise ang ano ni Padre, ipa-bless ko ulit. Huwag po ganon. Kasi yan po ang tinuturo namin kayo ngayon kasi parang nawawala na kayo ng faith doon sa pare na nag-bless niyan, na pinaulit ninyo. So huwag po ganon. So yun ang sagot natin, Bro Vicente Mejiliano. May maganda yung sa tanong kanina, may kumpleto tayong turo na simbahan. Ang tawag pala doon sa pilgrimage, part pala talaga siya, pious works for plenary indulgence. May binigay ako bro na sa sa baby face natin. Ayan, so makumpleto yon, kumpletuin natin kasi Ay, paano mo na sinabi kaya ano, Brother Cindy po kasi may ginagawa ako saglit. Bro Vicentes, nasa baby face, binigay ko yung para makumpleto yung plenary indulgence natin. Ayon sa turo ng simbahan, ito kasama po yung works of pious works. To gain a plenary indulgence, a Catholic must fulfill specific requirements, including making a confession, receiving Holy Communion, being completely detached from all sin, and praying for the people, for the Pope's intentions. Additionally, one must perform a specific pious work such as making a pilgrimage to designated holy site or completing an act of penance. Ayan, so actually yan lang po, pwede na yan. No? So muli, medyo mabigat. Sabi ko nga kanina, detached from all sins talaga. So tanggal. So yun ang pinaka doon. Isa sa pinaka tapos one must perform a specific pious making a pilgrimage. So Bro Jurski, yun po yung dagdag natin. Magkakaroon ng plenary indulgence, yes, pero meron pa, kaya sabi ko tama yung sabi kanina na mayroon pa talagang dadagdagan. Siyempre, confession, lagi natin ginagawa yan. Holy Eucharist, kasama yan. At yung Pope intention, at yun, yung sinabi kanina, corporal and spiritual works of mercy na paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Yun po, no, para makumpleto, detached pa rin sa kasalanan para magkaroon tayo plenary indulgence. Di siya madali, pero let's try our best to live a holy life. Bro Vicente, back to you. Okay na siguro yan. Bro Junri, may tanong ka pa ba dyan?